Hallelujah. We may be seated. And as we are about to sit down, pwede pong pakibati po yung ating po mga nasa likod, nasa harapan. Normally those that are not part of our circle. Hallelujah. So magandang umaga po sa atin pong lahat. For those who are joining us also via Rock, we welcome you to Rainy Life, where you may find home, find rest, and find life, all because of the Lord Jesus Christ. Alam niyo po, when we were having Spark po, a couple of months before, nagbigay po ng revelation ang Panginoon. No? When we were, last year po, 2 years ago pa po, 3 years ago, kailan ba yan? We were crafting po yung pong tagline, no, of the church, yung find home, find rest, and find life. Niya po, one time po sa Spark, ay nangusap po ang Panginoon that is a reflection of the Trinity. No? Find home. We can find home in the Father. Naalala po natin, di ba, yung parable of the prodigal son, bumalik po sa tahanan ng ama, yung pong alibughang anak. So we find home in God the Father. And then we find rest. Maalala po natin, sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 11 verse 28, "They that are weary and heavily laden, I will give them" what? Rest. So find rest in Jesus, and it is through the grace of the Lord Jesus. And lastly, find life. Where do we find life? The Holy Spirit. Ang sabi po ng Biblia, He is the Spirit of life. So through the fellowship of the Holy Spirit, we will encounter life. So every time that we mention that, no, find home, find rest, and find life, it is a declaration that the Trinity resides in this house. Ang atin pong pinapahalagahan ay iisang Diyos sa tatlong persona na pantay-pantay po. Hindi tayo naniniwala na tatlo ang Diyos. Iisa lang ang Diyos na nagpahayag sa tatlo pong persona. And some of us might be asking, paano yun? Well, wala pong imposible sa Diyos. Kung pinili po niya na ipahayag ang sarili niya sa tatlong persona, then we believe that, no? And there is blessing really with that. Amen po? So, let us proceed sa Word of God. So, kanina po ay binigyan ko po ng instruction. Pakitulungan po ninyo ako, no? I'll try my best really to contain the message. Hallelujah. By this time po, 9:50 to 10:10, dapat po ay tapos na po yung ating pong first part. Pero dahil late po tayo nagsimula, na-adjust po. So, please do bear with me. Hallelujah. I want to end in time also. But ang katotohanan po, no, minsan po talagang nag-i-exceed tayo. Pero ang totoo naman po mga kapatid, ay may principle po kung bakit po humahaba. Okay? At ang principle po niyan, ang Lord po ay nagmumultiply. Diba? Pag tayo po'y nagbigay sa Panginoon, ang anticipation po natin minumultiply niya. So pag tayo nagsabi sa Panginoon, Lord, pupunta ako sa church, 1.5 hours, 2 oras ako. Diba? Asahan po na po ninyo madadagdagan yun. Bakit? Ang Lord ay nagmumultiply. Tama po ba? Diba? Alam niyo po, that is an insight, a biblical insight, na oo nga, no, bakit ba masyado kaming controlling sa oras? Again, meron din pong wisdom na binibigay ang Panginoon, pero I pray, no, na ma-realize natin na may talagang may mga pagkakataon. We are not a classroom. We are not, ano pa matatawag natin? We are not a TV program. We are the assembly of God's believers. We are the assembly of the family of God. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Okay? So basahin po natin, para hindi na po tayo magtagal. Moreover, brethren, we make known to you in the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, that in the great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty. Dapat, hihinto na sila, di ba? Dahil they were in deep poverty. But despite of the deep poverty, they were overflowing with joy. At hindi lang po doon natapos. Sabi dyan, they abounded in the riches of their liberality. So sa gitna po ng matinding pagsubok, sabi po sa Tagalog, na sila po ay maraming pagsubok, masayang-masaya pa rin sila.
Diba? At ang sabi diyan, kaya nga, naging lubos pa ang kanilang pagiging mapagbigay sa gitna ng matinding kahirapan. Diba? Normal or human thinking, pag may pangangailangan, mag-withhold. Pag merong problema, nagtabi. Hindi po eh. Ano po ang nangyari? Mas naging matapang ang mga taga-Macedonia sa gitna ng kanila pong sitwasyon. Makapagpapatotoo ako sa inyo na kusang loob silang nagbigay at higit pa nga sa kanilang makakaya, sapagkat sila na mismo ang paulit-ulit na nakiusap sa amin na bigyan sila ng pagkakataong makatulong sa mahihirap na mga mananampalataya. Hallelujah! At higit pa nga sa aming inaasa ng kanilang ginawa, dahil una sa lahat, inanay nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon at sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil sa kanilang ginawa, ay pinakausapan namin si Tito na bumalik sa inyo at tapusin ang inumpisahan niyang pangongolekta ng inyong tulong para sa mga kapatid sa Judea. Dahil nung time po na iyon, meron pong famine. Meron pong financial problem ang Jerusalem. At dahil alam ng mga taga-Macedonia na ang mabuting balita ay galing sa Jerusalem, they wanted to participate in helping the brothers and sisters in Judea. At ito po ay sa gitna din ng kanilang pangangailangan. Hallelujah. Kayong mga nasa Korinto ay nanguna sa lahat ng bagay. Malakas ang inyong pananampalataya, magaling kayong magturo, marami kayong alam, masipag sa paglilingkod sa Diyos, at malaki ang inyong pag-ibig sa amin. Kaya gusto rin namin na manguna rin kayo, saan po? Sa pagbibigay. Okay? Hindi sa inuutusan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba para maipakita rin ninyo sa amin na tunay ang inyong pagmamahal. At ano po yung sinesentrohan dito ni Pablo? Yung kanilang financial help. So dito makikita natin mga kapatid, we can say all we want. We love God, we love the church, we love the brotherhood. But if we will not exercise generosity when it comes to our material things, our love is questionable. Nandyan pa po ba tayo? Sapagkat alam namin na ninyo na biyayang ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo na kahit na mayaman siya doon sa langit ay nagpakadukha siya dito sa mundo alang-alang sa atin para sa pamamagitan ng kanyang kahirapan ay maging mayaman tayo. So ang tanong ko po, sino po dito ang mayaman kay Kristo Jesus? Okay? So kung tayo po ay mayaman kay Kristo Jesus, nangangahulugan na tayo po ay may katapangan upang patuloy na suportahan ang gawain po ng Diyos. And that is what we will cover in the next minutes, okay, today. Na natin pong natuklasan na ang brave patience in Christ is not just overcoming fear and difficulties. It is about embracing the will of God and pursuing it responsibly until the end. I have to emphasize this. Kasi pag sinasabi nating matapang yung tao, yung humaharap kay Goliath, matapang yung tao, yung humaharap sa mga leon, matapang yung tao, yung mga namamartir, matapang ang tao, di ba? Pag ang titindi ng mga problemang pinagdadaanan. Pero sa atin pong nalaman last week, brave patience is knowing your responsibility and pursuing it until the end. Diba? Alamin kung ano ang atin pong responsibilidad. At kahit na po meron tayong ma-encounter na mga pagsubok, sa pagtugon natin sa atin pong responsibilidad, magpapatuloy tayo. That in itself is already a reflection of brave patience. Aanuin mo yung isang tapang na nangyari isang beses. Naalala niyo po si Gideon? Si Gideon, alam niyo po, oftentimes na-emphasize natin yung buhay niya, di ba? Na nagsimula siyang duwag, tapos in-encourage siya ni Lord, hanggang sa naging matapang siya, di ba? Nagsimula sa 10,000, tapos naging 6,000 ba yun? Hanggang 3,300 na lang naiwan, na nakipaglaban sa mga Midianites. Nanalo sila. Tama po? Pero alam niyo po ba, ano pinagtapusan po ni Gideon?
inakay po niya ang Israel sa pagsamba po sa mga Diyos-Diyosan. Kilala lang natin siya na natalo niya Midianites. Pero nagidin po siyang balakid para ang bayang Israel ay magpatuloy sa Diyos. Marami sa atin hindi alam yung side na yun ni Gideon. Ang alam lang natin yung Gideon's 300. Pero yung kabaliktaran ng Gideon, after niyang manalo, doon na po pumasok yung pagyayabang. Doon na yung pumasok yung ako yung instrument ni Lord. Doon na pumasok yung maling mindset. Kaya po, sadly, yung kwento po ni Gideon, nagtapos po sa lack of bravery and patience. Sino po nakakasunod ng aking pong pinapaliwanag? Ano? So again, when you say you're brave and you're patient, you know your responsibility, you embrace it with commitment, and you continue until the Lord returns. Can we give the Lord a clap offering of praise? So one of the things that we can be responsible with is sowing, giving. Diba? At yung principle na yon sa pagkakaloob, sa pagtatanim, ay hindi lamang po sa material things. Although we cover natin last week, na in particular, merong special pong tingin ang Diyos sa material blessings. Kasi marami po, diba, ang natatangay, palayo sa Diyos dahil lang po sa kayamanan. Di ba? Hindi naman lahat ng tao can be tempted with what? With immorality, with adultery, with murder. Pero lahat tayo nakaharap sa temptation po ng pera. Kaya ang sabi ng Panginoon, you cannot serve both God and money. Can you imagine, di ba? Si Lord, kanya pong kinontras ang sarili niya sa pera. Kaya mga kapatid, ano po ang atin pong matututunan? Galatians 6. Sabi dyan, basahin na po natin sa Tagalog. Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat na tumulong at magbigay sa mga nagtuturo sa kanila. Sino po dito yung tinuturuan ng salita ng Diyos? Pakitaas po ang kamay. O, lahat tayo, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos. Ano po ang sabi? Yung mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat na tumulong at magbigay sa mga nagtuturo sa kanila. Huwag ninyong linlangin ang inyong mga sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kung ano ang ating itinanim, kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Kung ang ninanasa ng laman ang susunod ng tao, kamatayan ang aanihin niya. Pero kung sa banal na espiritu ang sinusunod ng isang tao, makakatanggap siya mula sa espiritu ng buhay na walang hanggan. So tanong ko po, sino po dito ang gusto po ng buhay na walang hanggan? And when we say that, hindi po ito yung i-earn mo yung buhay na walang hanggan. Kung hindi mararanasan mo yung benepisyo ng buhay na walang hanggan. Sino po ang nais nun? Of course, all of us. And what is the key? Sow in the Spirit. Sow in the Spirit so that you will experience the blessings of eternal life. Kaya huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Kaya ano po ang sabi? Kung tayo tatanggap ng gantimpala kung hindi tayo susuko, tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. So based on this word of God through Paul, we are called to patiently sow. Again, ulitin ko po, kagaya ng Macedonia, ang tapang nila, di ba? Kahit na meron silang pangangailangan, kahit na meron silang pagsubok na pinagdadaanan, kagaya ng Jerusalem, ano sabi nila? Hindi kami papayag na hindi kami tutulong.
Hindi kami papayag na hindi kami magtatanim. At ano pa ang sabi dyan, no? Sabi nga ni Pablo, paulit-ulit silang nagsasabi sa amin, kailan ba ninyo kukuhanin yung kinulektan amin ng binuo? Kailan ba yan? Kano ang sabi po? Pinadala na namin ulit si Titus. At hindi basta-basta po yung pinadala nila. Titus was commissioned by the Apostle Paul and the church in Jerusalem para po kuhanin yung pong offering. At doon makikita natin mga kapatid kung gaano kaimportante at kahalaga sa Panginoon ang atin pong pagsuporta at pagtatanim sa gawain ng Panginoon. Palakpakan ho natin ang ating Panginoon. And so when we learn brave patience when it comes to sowing, 3 principles po ang atin pong natututunan. Una po, sow spiritually. Sow led by the Spirit. Tinanong ko po last week, lahat po ba ng prayer dinidinig ni Lord? Lahat po ba ng panalangin pinapakinggan ng Diyos? Sino po nagsabi ng amen? Hindi po. Kung lahat ng panalangin ay dinidinig ng Lord, then siyempre lahat ng relihiyon pinakinggan niya. Yun lamang pong panalangin in spirit. Starts with having a connection with Jesus. Hallelujah! At maging sa mananampalataya, lahat po ba ng prayer natin dinidinig ni Lord? Oh, kayo na po nagsabi, hindi. Bakit? Sabi po sa Santiago, hindi kayo tumatanggap dahil kayo humihingi ayon sa inyong kagustuhan sa laman. So hindi lahat po ng prayer dinidinig ni Lord. Hindi lahat ng worship tinatanggap niya. Hindi lahat ng paglilingkod tinatanggap niya. Ganon din naman, hindi lahat ng pagbibigay tinatanggap ng Diyos. So what should we do when we are sowing? Sow spiritually. Yung bang alam mo sa puso't isip mo, ito ang pinapagawa ng Holy Spirit. Hindi ito yung pinapagawa ng bulsa mo, kung hindi ito yung pinapagawa ng Holy Spirit. Wala po niyan dito. Tama po ba? Wala po nung ganun. Yung gumagalaw tayo ayon lang po sa laman ng bulsa. Nagbibigay tayo kung ano lang po maitapo natin. Sayang lang po. If that will be the principle that we do. Dahil klaro po, babalik po tayo, ang sino mang nagtatanim sa Espiritu, umaani sa Espiritu ng biyaya ng buhay na walang hanggan. So today we will cover naman po overflowing and connected po yan. Ang isa pong tao na nagtatanim po at naghahasik with bravery and patience, spiritually are people who have the mindset of overflow. Bakit tayo makakasuporta? Dahil alam natin hindi po matatapos ang supply eh. Alam natin ang Panginoon, di tayo pababayaan. Tama po? Our assurance is not on our wealth. Our assurance is on God. So when we follow the guidance of the Holy Spirit, no matter how huge our offering will be, the Lord is capable of overflowing and multiplying it. And so connected to that, so wisely. So today we'll cover po muna overflowing. So when we sow from a mindset of overflowing. Basahin po natin muli. Let him who is taught the word share in all good things. With whom? With him who teaches. Therefore, as we have opportunity, let us do good to whom? To all, especially to those who are the household of faith. Sa Tagalog po muli, ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos. Sino po dito yung tinuturuan ng salita ng Diyos? Ano po ang dapat? Ang sabi po ni Pablo, dapat tumulong at magbigay sa mga nagtuturo sa kanila. Sabi mo sa katabi mo, dapat pala
tayong tinuturuan, nagbibigay, at tumutulong sa nagtuturo. Ba't lahat po kayo tahimik? Kaya nga, sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. So dumalabas mga kapatid, yung binabanggit ni Pablo na sowing in the Spirit. Di ba? Sowing in the flesh pertains to how you use your money when it comes to supporting the gospel. It pertains to how you view your resources regarding blessing those that are serving God. Nandiyan pa po ba tayo? Again, babalik tayo sa principle. Sabi po, hindi lahat ng pagtatanim aani. Kahit nga po yung mga magsasaka. Sino po dito yung nagtangka pong magtanim dati? Lahat ba tumubo? Oh, kayo din mismo nagsabi na hindi lahat ng tinanim ninyo tumubo. Tapos, nagtatanong tayo sa ating Panginoon, Lord, bakit parang hindi tumutubo yung tinatanim ko? Well, are we sowing in the Spirit? Are we sowing with an overflow mindset? Or basta na lamang tayo magbigay? Basta na lang tayo magtanim? Basta na lang tayong merong dukot at yun na yun. Hindi po. That is why the Lord is teaching us that giving, sowing, is sowing in the Spirit. And when we say sowing in the Spirit, it is sowing with the mindset of overflow. Can we give the Lord a clap offering of praise? Hallelujah. And again, babalik tayo sa foundation. And the foundation is Jesus. Nagsimula tayo doon po sa pagpapaalala sa bawat isa, si Jesucristo na pinakamayaman sa lahat, naging dukha para tayong dukha sumagana dahil kay Kristo. So babalik tayo sa tanong, sino po dito ang mayaman kay Jesucristo? Tayong lahat. So kaya pag sinabihan tayo ng Panginoon, this is where you plant, this is how you give, you follow. Because the Lord wants to multiply something in our lives. At lalo ngayon, na tayo po'y nasa awareness po, ng mission awareness, this is not the time for you to withhold. This is the time for you to understand. May oportunidad. Let's continue to sow. Let us continue to plant. Let us continue to exercise bravery and patience. Knowing na lahat ng ating tinatanim, as long as they are Spirit-led, as long as they come from a heart of faith that overflows, as long as we sow wisely, the Lord promises that you will experience multiplication. Can I hear a big amen? So when we patiently and bravely sow, we extend the good we have received from God to His kingdom. Basically, yun po yun eh. Pag tayo po ay nagbibigay, ang maging mindset natin, yung ating pagbibigay at pagtatanim, pagkakaloob, pag-offer kay God, kahit ano pa yan, ini-extend natin yung kabutihan ng Diyos. That is the basic. At alam niyo po yung word na good, sabi nga po natin good. Hallelujah. Paki-signal po ako kung anong oras na po tayo. Hallelujah, para po di tayo mapapasarap. Again, may posible pong multiplication. Kasi dapat 11:30 matatapos tayo. Okay, so pwedeng maging 12:30 po yun. Hindi po. Hallelujah. Agathos. Di ba lagi natin naririnig ang agathos? Yung word na agathos is benefit, good things. Goods, well and generous. Pero yung konteksto po sa Galatians 6 is something that is upright and honorable. So sabi po ni Paul, balik tayo, upright and honorable. Let him who is taught the word share in all
honorable and upright things with him who teaches. Nasusundan po ba ninyo? Yung ibig sabihin po ng good dyan is not just anything, but something that is honorable, something that is upright, kung ano yung nararapat. Kasi pwede po tayong magbigay. Pero ang tanong, nararapat po ba yung ating binibigay? Pwede tayong tumulong, pero yung atin po bang pagtulong? Sabi po sa verse 10, therefore, as we have opportunity, let us do good to all. Yung good po doon, again, is something that is honorable and upright. Are you following the preaching, church? To those, especially of the household of faith. At yung doing good to all, especially to the household of faith, pinabanggit ng Panginoon, tratuhin ninyo ang tahanan ko kung papaano nyo ako pinapahalagahan. Andyan pa po ba tayo? Klaro po eh. Something that is honorable. Do you give something to God? Anything lang. No. He deserved the best. And when it comes to us supporting the gospel, that is the mentality that we are to possess. Yung word po na to, as we go deeper, the context, honorable and upright, it means a good thing, convenience, advantage, and in the plural, the word all good, good to all, is external goods, riches, comforts and delights that arise from wealth. Totoo naman po eh. Diba? All of us would agree that wealth brings comfort. Amen. The more you have, the more you will have comfort. Can I hear an amen? Simple as that. So ang sinasabi po ni Pablo, when you say you do good to all, you do good to those that serve God, that share the word, that preach, you do good. It means na yung wealth natin, yung possessions natin can bring blessing to the person. It brings blessing to the church. It brings blessing to the family of God. What you have, it causes comfort to those na binibigyan natin. Can you amen? And the venue of that is outward and inward good things. So, hindi po natin maaalis yung konteksto ng money, resources. At ang bottom line ng pagbibigay natin, I'll teach you something. Spirit-led giving seeks to give relief. Yung magbibigay tayo na alam natin makakatulong. Amen po ba, Pastora Mila? Naririnig ko yung boses ni Pami. Pakisarado nga mo yung pintuan. Ako inadi-distract. Pakisarado po. Hallelujah. Thank you, Lord. Next, our sowing will give an advantage. That is the reason why we support. Let's go back to the Macedonian church. Ano sabi nila? We want to support the church at Jerusalem. May pangangailangan kami, but we want to give. Because pag magbigay kami, kahit na kami may pangangailangan, sigurado yung tatanggap, yung Jerusalem, matutulungan. They will experience relief. Can I hear an amen? Yeah. And not only that, it can even give them an advantage. I hope you understand this. Ang truth po, the Lord doesn't need our resources because in the first place, time is up na. Amen. Hallelujah. Because in the first place, okay lang po. Because in the first place, the Lord owns everything. He can exist even without our resources. Dahil lahat naman yan galing sa Kanya. Tama po?
But there is a much deeper reason why He asks us to sow. And that is because He wants us to reflect who He is. Givers reflect God. Givers reflect the heart of God. Kabisado natin John 3:16. For God so loved the world, period. Yun po ba? For God so loved the world? Love ko ang world. Love ko talaga ang world. Kahit sige mapahama kayo at lahat kayo mapunta sa impyerno, basta alam ninyo, love ko kayo. Ganun po ba? Hindi doon natapos. What did He do? He gave His only begotten Son. He gave the best to resolve and to give relief to us. Nung nagbigay siya, binigay niya si Kristo, ano naging resulta? Tayo ay naligtas. Kaya sa atin pong pagtatanim, pag-let go ng mga bagay sa Panginoon, mga kapatid, let us have the mindset, yung atin bang pagtulong, yung atin bang pagbibigay, ito ba ay tunay na makakatulong? Ito ba ay tunay na magbibigay ng advantage dun sa tatanggap? Because if that is our mindset, the Lord promises to multiply the seeds that we sow. Let us give our clap offering to the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Isa na po natin. So we demonstrate brave patience by sowing in every opportunity regardless of our situation. Paulit-ulit ko na pong binabanggit dyan. Thank you, Lord. So again, sa natin hinango yung word na overflow? All. Sabi nga natin, all. So let me ask you a question. Binabanggit dyan in every opportunity. Lagi po bang may opportunity? Do you have an opportunity to do good today? Bakit po natin nasabi? Kasi humihinga ka pa. Hindi mo pa kaharap si Lord. So ibig sabihin, habang tayo'y buhay, we have an opportunity to do good. And what is doing good? Again, it is not just giving. Kanina nabigay ko nga example eh. Di ba? Merong isang member ng church. Wala din dito Wala nun dito. Sample ko lang po ito. Hallelujah. Sabi niya sa pastor, Pastor, dami kong bibigay na damit sa'yo. Nandun sa kotse, kuhanin mo na. Tuntua naman yung pastor. Di ba? Pagdating sa kotse, sabi, dami nga damit Tapos yung tinignan niya, merong may butas, merong ganun. So sabi nung member, yan, pastor, ang dami kong binibigay sa'yo Kasi wala na akong mapaglagyan sa bahay. Wala na, ang sikip na ng aparador ko, kaya kesa naman ako mamblema, bibigay ko na lang sa'yo. So tanong, nagbigay po ba siya? Nagbigay po ba siya? Amen. Pero nagbigay po ba ng relief doon sa binigyan? Nagbigay ba ng advantage? Can you imagine yung pastor magsusuot po ng damit, may butas? Ba't po tahimik lahat kayo? The last time that you sow your seed, did you really pray about it? Did you really ask the Holy Spirit, Lord, alam mo naman ang sitwasyon ko. Alam mo naman ang pangangailangan ko. Pero Lord, I am willing to listen to you. What do you want me to give? So that it will help really the church. It will really help the congregation. That is how you give. That is how you sow. Can we give the Lord a clap offering of praise? And the word opportunity is always opportunity convenient. Sabi nga natin convenient. Pastor, yun nga yung aming pinapractice We sow out of convenience. Kung ano yung sobra, yun ang bibigay ko. Kung ano hindi ko kailangan, bibigay ko convenient. Yes, Carissa, time is up. Hallelujah. Tonto ako si Carissa. Okay lang ako, okay lang, Caris. Thank you, Lord. Multiplication! Hallelujah. Mabilis na po ito. Bilisan mo na, Pastor Mel. Convenient, let me explain this to you. When you say convenient, it is about you don't have restrictions.
Kasi we're talking about time. Ang tanong ko po, may restriction po ba tayo sa paggawa ng mabuti? I can't hear you. May restriction po ba tayo? Pinagbabawal, simula sa araw na ito, bawal sa church magbigay. Meron po bang ganon? Paghuhulihin at ikukulong ang sinumang susuporta sa mabuting balita. May ganon po ba rito? Wala. We are not restricted. We have the convenience to maximize the opportunity. Kaya anong sabi po ni Pablo? Balik tayo. Let the word of God speak to you. Hindi po si Pastor Mel. Kaya nga, sa tuwing may pagkakataon, tanong ko po, may pagkakataon po ba ngayon? Bukas kaya? Ngayon nakatulong kaya? Mamaya kaya may pagkakataon pa din? Mamayang gabi? Mamayang madaling araw, meron pa rin kaya? Amen. Gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalong na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kaya ang qualifier dyan, mga kapatid, hindi lang yung magbigay tayo kung kailangan ng tulong. Kaya kung titignan po natin sa verse 6, let this be clear to you. Sabi dyan, dapat na tumulong at magbigay. So ano po ang qualifier? Hindi lang yung pag may kailangan, tumulong. Pag naghihikaos, tumulong. Hindi po. Sabi dyan, ang qualifier, whether be kailangan ng tulong o wala, ang qualifier dyan ay nagtuturo. Let me ask you a question. Kailangan po ba ni Jesus Christ ng tinapay? Kailangan po ba niya ng isda? Kailangan po ba niya? Di niya kailangan. Pero nung binigay sa kanya yung tinapay at isda, ginamit niya. Are you listening, church? You see, it doesn't matter kung ano po ang tinutulungan o binibigyan. Actually nga po, yung mga taong merong saganang puso at may natutulungan, may nabibigyan, lalo pang sumasagana ang kanilang pagbibigay. Tingnan nyo na lang po sa pamilya nyo. Ang pamilya ninyo, pamunganahin, mahal nyo. Kahit na binigyan nyo na ang pamilya nyo, asawa nyo, anak nyo, patuloy pa rin kayo magbibigay. Tama po ba? Kasi po, ang pagbibigay ay hindi po ayon sa kung ano lang kailangan ng binibigyan. It really comes from a heart that understands the grace of God. So I pray that all of us will really learn. At ang pangako ng Panginoon, my time is up, is this. Matthew 10. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. At tumatanggap sa isang propeta dahil sa kanyang pagkapropeta ay makakatanggap ng alin? Gantimpala ng naaayon para sa isang propeta. Hindi naman siya propeta, bawa si Enan. Hindi naman siya propeta, ako propeta. Pero tinanggap niya ako. Pinagpala niya ako. Ano po ang sabi ng Biblia? Kahit na hindi ikaw yung propeta, pero sinuportahan mo yung propeta, kung ano yung pagpapala ng propeta, tatanggapin mo din. Kaya dapat natin itong maintindihan. We may not be there always in the field preaching the gospel, but if you support the preaching of the gospel, yung blessing ng nangangaral ng salita ng Diyos, tatanggapin ng mga sumusuporta sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. I hope you get it. Let's continue. At ang tumatanggap sa matutuwid na tao dahil sa kanyang pagkamatuwid ay makakatanggap ng gantimpalang naaayon para sa matuwid na tao. Alam niyo po, kahit po sa mga unbelievers, if they will be kind to you,
they will also experience a certain degree of blessing. That is the principle of God. And lastly, anong sabi niya? Kaya po kami, also, that is our principle. Hindi po komot, kami po ang pastor. Dapat kami laging tulungan, dapat kami laging suportahan. Pagkainan, si pastor, dapat wag nagbagbayad. Kung talagang pipilitin niyo talaga kami, hindi namin talaga babayaran kasi madodoble. Tama po? Pero may mga pagkakataon, we give to people. We bless others. Because alam namin ang principle ng salita ng Diyos eh. And this has always been the constant reminder of God. Sa akin, I've committed errors when it comes to finance. I've committed lapses. Lahat tayo. Pero one thing that I have never forgotten, how it is to be a blessing to the congregation, to the church. And the Lord has been faithful. In our lapse, in our weaknesses, the Lord will supply. The Lord will help. At ang huli, as we have our giving, ang sino mang magbibigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa pinakahamak kong tagasunod, ay tiyak na makakatanggap ng gantimpala. Think about it, tubig na lang may gantimpala. Amen po. Kaya mga kapatid, lahat po ng mabuting bagay na ginagawa natin mula sa Panginoon, di po yan makakalampas sa paningin ng ating Panginoon. So starting today, if you have not really learned how it is to be givers, this is the perfect time for you to exhibit Spirit-led, overflowing, and wise sowing. And I tell you, I've been it, I've experienced it, I'm experiencing it. Kailangan talaga ng tapang para po magbigay. Can we give the Lord a clap offering of praise? And this is the reminder. For what we do for God should not replace what we are to let go for God to use. Ano po ibig sabihin yan? May mga pagkakataon, Lord, hindi na ako magtatanim. Siguro naman, Lord, excuse naman ako sa pagtatanim kasi nagsaserve naman ako eh. Kasi nagtuturo naman ako ng Word of God. Kasi part naman ako ng one accord. Part naman ako ng abundance. Lord, okay lang pong mapagod ako basta sa ginagawa ko for you. Pero pagdating sa pananalapi, hindi ko to itatanim. Akin to. Let me remind everyone, your giving should not be replaced by your doing. Can I hear an amen? Alam niyo po, it requires faith for you to surrender. When you sow your money, when you sow your resource, it's letting go. God use it the way you want to use it. Sino po nakakasunod? It entails faith. It really entails faith for you to surrender to the Lord. Naalala niyo po si Martha at si Mary. And this does not only pertain to money. It applies to any resource that we can give to God. Pastor, hindi ko naman magagawang mamahinga lang sa piling ng Diyos. Hindi ko naman magagawang magpe-pray tayo. 1 hour? Ano sasabihin natin kay Lord? Mas gusto ko pa yung busy. Mas gusto ko pa yung pagpapawisan ako ng kakapalo ng drums. Kakatugtog ng gitara. Mas gugustuhin ko pa yun kaysa ako mag-spend time sa presence mo at mag-pray without any agenda. Mas gusto ko pa yung pinagpapawisan ako. Ano sabi po ng Lord kay Martha? Martha, sobrang busy ka. Para saan ba yung ginagawa mo? Di ba para sa akin? Nandito na ako eh. Dapat namamahinga ka sa piling ko kagaya ni Maria. That is what God is teaching us. Si Mary just entrusted her time. Without her doing anything. She simply rested in the presence of God. Lord, use it the way you want it.
Kung mangungusap ka, Lord, praise God. Pero kung di ka mangungusap, basta binibigay ko sa iyo yung oras na to. Pero let us be true to everyone. Never will God not speak to you if you're giving Him time to do so. Can I hear an amen? Kaya po yung kabisihan natin, let us not use it as a perennial excuse. Kahapon nga ang reminder ng Lord sa atin, and I'm telling this to every SMVP. Let us dare not serve God without spending time with Him. Kala niyo po, mas kailangan ng Panginoon ang ating ginagawa? Kung ang ating gagawin ay hindi naman po guided ng Lord, hindi kailangan ng Lord yun. Ang kailangan ng Panginoon, yung mga taong gumagalaw at kumikilos na connected sa Kanya. Learn to let go of your time. Learn to let go of your resources. Learn to let go. Not just based on your convenience. Minsan, di ba, nakapag-serve tayo sa Panginoon isang beses. Nagamit ako ng Panginoon one time. Sa loob ng isang taong, kapatid, isang beses kang nagamit. Pero may talento ka. So yun po ang tawag doon, you use your talent out of your convenience. Kung ano yung sobra. Nandyan pa po ba tayo, mga kapatid? That is not what the Lord is teaching us. It is knowing what you have received from God and let go. Lord, binigyan mo ako ng 24 hours. Binigyan mo ako ng talento. Lord, gamitin mo ako kung saan mo gusto. That is what this means. Let the Lord use what we surrender to Him. Sinurrender natin ang kayamanan, sinurrender natin ang oras, sinurrender natin ang purpose natin, sinurrender natin ang ating mga talento. Lord, gamitin mo kung paano mo gustong gamitin. Can we give the Lord a clap offering of praise? Hallelujah. Thank you, Lord. So when it comes to sowing, hallelujah, it is always the right time. Why? Because we are still living. And the reason why we say that it is still the right time, because every opportunity is an opportunity to extend grace. Alam niyo po ba, na every time na ikaw ay gagawa ng mabuti, nang naaayon sa pagmamahal ng Diyos, pinaparamdam mo ang grasya ng Diyos. Can you hear an amen? Kahit na maliit yan. As long as that is led by God, out of an abundant heart, huwag mo yang sukatin. Grabe, sobra na yung tulong na ginagawa ko sa iyo. Alam niyo po, I'm getting ahead of myself. Sa wise giving, di ba, na tayo nagtatanim sa mga investments na profitable. Tama po. Merong isang investment, palugi. Itong isang investment, kikita. Sa dalawa, saan ka kaya magtatanim? Sa palugi o yung kumikita? Sa kumikita. Diba? Kung ang sinusuporta natin, nakikita natin lumalago. Huwag natin sabihin, masyado na kayong lumalago, doon na lang tayo doon sa mga palugi. Hindi po ganun. Sabi nga ng Panginoon, di ba? You bear fruit, the Lord will prune you so that you will bear more fruit. Kaya pag nakikita natin ang gawain ng Panginoon, lumalawak ka. Si Pastor parang hindi na nahihinto. May Maynila na, may Pasig pa, may Quezon City pa, nananalangin pa ng bagong lugar. Tapos hindi pa nakontento, ibang bansa pa. Kailan naman matatapos yung listahan na yan? Kasi po mga kapatid, tayo'y namumunga. Tayo lumalago. Tayo nagmumultiply. And the more that we see that, our response should be, I am in partnership with what God is doing. Can we give the Lord a clap offering of praise?
There is always an opportunity to plant. There's always an opportunity to give. There's always an opportunity to be brave. And everyone shouts, Amen. So at this point, tinatawagan ko na po si Ena, who will share something about our offering. Today po is mission, evangelism. So as we give, Pastor, nagbigay na ako ng tithes ko, nagbigay na, mga kapatid, every opportunity. So something. Amen? So Ena, makinig po tayo sa assistant principal. Okay. Thank you po. So, magandang araw po sa ating lahat. So, ayon nga po dun sa 2 Corinthians 9 verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So, alam ko, familiar naman po tayo sa verse na to, no? So, tatlong bagay lang po, no, with regards to this. Una, we give from our heart and not by obligation. No? So, God has given us many blessings sa ating buhay. So, it is in our heart, no, kung paano tayo magbibigay para sa Panginoon. God is more concerned about the attitude of our heart than the amount we place in the offering. No? Or, hindi po sinusukat ng Diyos ang laki ng ating binibigay, kundi yung pagmamahal, yung ating katapatan, at pananampalataya na kasama nito. Of course, sabi nga, di ba, a cheerful heart honors God. So, pangalawa po, give in gratitude for God's faithfulness. So, every blessing that we enjoy, our life, no, na binigay ng Panginoon, ang ating pamilya, yung ating trabaho, negosyo, yung ating talento, yung ating kalakasan, yung ating health, no, at yung provision na laging nanggagaling sa Panginoon, no, ay, kumbaga, lahat yan galing sa Panginoon, no. Sa ating pagbibigay ay tugon ng ating pasasalamat sa kabutihan. Walang hanggang kabutihan ng Panginoon. No? Totoo talaga yun na we give always, no, na kumbaga yung ating tithes, yung ating offering, talagang hindi tayo mabibigo sa gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Sa totoo lang, pwede ba mag-share ng konti? Simula po na nagkatrabaho ko, talaga pong lahat po ng ikapo, binibigay ko talaga sa Panginoon. And yun talagang blessing na hindi ko po ine-expect mula sa Kanya. Talagang He is really, diba, yung tapat siya. Hindi po ako nanalangin na, Lord, nagbigay ako, dapat ganito. Hindi po. Kumbaga, Lord, salamat po, meron po akong opportunity magbigay. Kayo na po ang bahala sa akin, sa buhay namin. No? Hindi naman po kami mayaman, hindi kami nakaririwasa, pero yung the mere fact na meron tayong opportunity to give to our God, talagang yung ibabalik niya yun at hindi niya tayo pagkukulangin sa buhay natin. No? So, ayun po. And then po, ang ating pagbibigay, ayun, we give because, of course, no, unang ibinigay ng ating Panginoon ang kanyang anak na si Jesus. Amen po. At dahil dyan, lahat po tayo ay naligtas. The rest is history. So, pangatlo po, we give to God, will be use it for His kingdom. No? So, alalahanin natin, no, as, of course, ina-explain na nga ito ni Pastor, di ba, ngayong araw na ito, no, that yung mga ibinibigay natin para sa Panginoon is supporting the ministry. No, today po is Ministry Evangelism Sunday. So, alam natin na kailangan ng mga tao na kailangan pumunta sa mga lugar na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. So, we are part of that. And through the support that we give, no, so yun po yung
magiging part natin o kabahagi natin. This is an opportunity for all of us. Amen po. Amen. So, as we give today, let us do it with joyful, grateful, and faithful hearts, knowing that God loves a cheerful giver. So, tayo po ay manalangin. Father God, we offer you, we thank you, Lord, for all the overflowing blessings in our life. No? Iba-iba man po ang aming sitwasyon. Panginoon, alam namin na hindi kayo nagkukulang, bagkus sobra pa ang ibinibigay mo sa amin. Hindi lamang sa material na bagay, kung hindi sa espiritual. At marami pang iba, Panginoon. Lord, salamat sa oportunidad na kami po ay magbibigay ng aming kaloob, Panginoon, ng aming mga offering, Lord, para sa inyo. Thank you, Lord, for the opportunity that we live, and we live because we give to your kingdom, Panginoon. Maraming salamat po at kayo po ang bahalang magpala sa lahat ng tao, Lord, na nagbibigay para sa inyong kaharian. In Jesus' mighty name, amen and amen po. Thank you, Enan. So let's give to the Lord with a cheerful heart. Hallelujah. Thank you, Enan. So creatives, kindly monitor na lang din si Pastor Mel. I hope di kayo magsawa, no, napaalalahanan ako. So let us go to the second portion. Let's try to catch up po. So how do we maximize opportunities? Sabi mo sa katabi mo, how do we maximize opportunities? Klaro po, di ba? We have the time. We have the convenience to do so. And again, it applies to all resources that we have. Hallelujah. So ang sabi po dito sa 2 Corinthians 9:6-7, but this I say, who sow sparingly will also reap sparingly, and those who sow bountifully will also reap bountifully. So the encouragement ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo, ang sino mang naghahasik ng konti, aanin din ng konti. Ang sino mang naghahasik ng sagana, ay sagana din aani. Kaya ano po ang encouragement? Yamang tinitiyak yun ng Diyos. Sagana ang iyong tinanim, sagana ang iyong aanihin. Diba? Kaunti ang iyong hinasik, kaunti din ang iyong aanihin. Ano po ang ngayon ang atin pong magiging tugon? Bawat isa sa inyo ay magbigay ng naaayon sa sariling kapasyahan, nang walang pag-aatubili at hindi sapilitan, dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Alam niyo po, marami po nagkakaroon ng misinterpretation about this, na magbigay tayo sa Panginoon, hindi pinipilit. We should not look at it separate from the context. Ang konteksto ay nagtatanim ng sagana, sagana ang aanihin. Kaunti ang tinatanim, kaunti ang aanihin. So, tanong ko po sa inyo, sino po yung nais umani ng sagana? Ulitin ko po, sino po yung nais umani ng sagana? Ano po ang susi? Sagana din magtanim. Sagana din magasik. So knowing that, dumadating tayo sa 7. Na dahil may katiyakan ng pag-ani ng sagana para sa mga naghahasik ng sagana, magbigay tayo. Magpasya tayo ng sagana. Magpasya tayo ng hindi nag-aatubili. Sino po nakakasunod? Magpasya tayo ng hindi pinipilit. Dahil mahal ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. At makikita natin yan sa English. Diba? This I say, those who sow sparingly will also reap sparingly, but those who reap or sow bountifully will also reap bountifully, so let each one give. Yan po ang madalas pong ginagamit ng mga ibang hindi naiintindihan. Ang principle ng grasya. O sa panahon na natin, hindi na namimilit ang Diyos. Bakit? Sa Old Testament ba namimilit ang Diyos? No. It's up to the person. Do you want to sow? Sabi ng Panginoon, as long as the earth exists, hanggat ang mundo ay umiikot,
ang pagtatanim at pag-ani ay magaganap at mangyayari. Covenant yun ni Lord. So nasa sa atin na yun. Ang Panginoon never will force people to give. Pero people who understand the grace of God, they will have the purpose in their heart. They will give not grudgingly or with reluctance or with necessity. Yun yung bine-explain ni Pastor Mel. Hindi tayo magbibigay dahil lamang may pangangailangan. We give because God loves a cheerful giver. Can we give the Lord a clap offering of praise? Thank you, Lord. Hallelujah. So we can maximize opportunity by sowing abundantly and not reluctantly. Yan po, napakaganda. Listen to this. Reluctance is not just giving, but giving sparingly. That is the context. Pag ang tayo po ay nagtatanim ng konti, ibig sabihin po niyan may reluctance ka. Let me repeat that. Pag ang ating pong pagtatanim ay kaunti, ibig sabihin, you are reluctant. Bakit ka reluctant? Kasi ang assurance natin ay kung ano yung hawak mo. Pero pag ang assurance natin ay ang Diyos, matututunan po nating ipagkatiwala at itanim kung ano po yung dinedirect ng Lord sa atin. Tama po ba si Pastor Mel? Totoo po eh. Kaya tayo reluctant eh. Kaya tayo nag-aatubili. Because pag binigay ko to, tinanim ko to, paano na ako? Sino po nakakasunod ng pinapaliwanag ni Pastor Mel? Ang thinking natin, ang ating assurance ay atin. No, our assurance is God. Kaya pag natanim sa puso natin, teka lang, ang assurance ko, hindi ako. Ang assurance ko, hindi trabaho ko. Ang assurance ko, hindi ang pera ko. Ang assurance ko ay ang Diyos. Kaya kung itatanim ko to, at ang katiyakan ko ay ang Diyos, hindi ako dapat mag-atubili. Klaro po. The reason why many of us are reluctant, because we think our assurance is by holding on to what you have. Tingnan po natin ang lalaki po, lad, sa multiplication po ng tinapay. Sino po nakakaalam ng kwento po ng multiplication? Ilang tinapay po ang ginamit ni Jesus? 5 tinapay at ilang isda. Sino po ang nagbigay? Isa pong lad, isa pong batang lalaki. Sabi niya sa mga alagad, eto meron ako. Di ba kung tutuusin, ang daming tao, walang pagkain, yung isa pong batang lalaki, may pagkain na siya. Tama po. Sino po nakakasunod ng pinapaliwanag ni Pastor Mel? May pagkain na siya eh. Pwede niya sabihin, bahala kayo, ba't di kayo nagdala ng pagkain? Pero what did he do? He entrusted his resource to the hand of Jesus. At ano po naging result? Pinakain yung 5,000. Pinakain yung 15,000 kasi yung 5,000 lalaki lang eh. Kung kasama yung asawa at kasama yung mga anak. Easily 15,000. So ano po ang nangyari sa tinapay na multiply? At siguro, hindi lang siguro, if I were in the shoes of the lad, 5 lang yung tinapay ko. Pero nung binigay ko kay Jesus, grabe, dinaig pa yung Goldilocks. Dinaig pa ang gardenia. 15,000 pinakain. Praise God! Kasama ako sa naging himala ni Jesucristo. Palakpakan nga natin ang ating pong Panginoon. That is what God can do when we place our assurance to the Lord. I hope you're learning today. God is pleased when we live generously because we reflect who He is.
Alam niyo po, tuwan-tuwa ang Panginoon pag nakikita po ang mga anak niya na nagiging mapagbigay. Bakit? Mapagbigay siya eh. Sabi mo nga sa katabi mo, mapagbigay ang Diyos. Kaya pag tayo nagiging mapagbigay, natutuwa ang Lord. Kasi we reflect Him. Si Carissa, halimbawa, meron siyang ginawa. Diba? At yun ay katangian ko. Yun ay mabuti. Matutuwa kaya ako sa ginawa ni Carissa? Matutuwa kaya ako? Of course. Nire-reflect niya ako eh. The same thing with all of us. At ang Panginoon, never po siyang naglista ng binigay niya sa'yo. Sino po naniniwala the Lord does not count His blessings that He gives to you? Yung mga kasalanan nga natin, hindi niya nga nabinilang eh. If God is that way to us, can we not live like the Lord? Kung ang lahat ng atin pong pagtulong, pagsuporta, alam natin galing sa Panginoon, tayo po ba ay mag-aatubili? Hindi po. Kaya po yun yung binabanggit po ni Pablo. Sino po ang natuto sa araw na to? We're almost done. Ano po ang result? Sabi nga sa pag-aatubili, di ba? Meron tayong mga pinagkakagastusan na hindi po kayo nag-aatubili, kahit na napakalaki po. Pag dumating po ang Meralco sa inyo, at puputulan kayo ng kuryente, mag-aatubili ba kayo magbayad? Sino po yung mag-aatubili? Alam mo naman talagang ginamit mo, talaga namang di mo pinatay yung aircon. Di ba? Di ba? Di ka mag-aatubili. Ang katotohanan, pinaghandaan mo na yun eh. No, paghandaan natin yung kuryente, paghandaan natin yung ganito, pinaghahandaan natin, hindi tayo nag-aatubili. That is also what Paul is saying. Hindi tayo dadating sa point na nag-aatubili tayo kung nagpe-prepare tayo in advance. When you come to church, don't just, ano kaya bibigay ko bukas? Really pray about it. And when you enter church, have the heart. Lord, you're going to give something to me, an opportunity for me to give something back to you. Think and be purpose about your giving. And everyone says, Amen. Can we give the Lord a clap offering of praise? Hallelujah. So, what is the blessing? And God is able to make all grace abound to you at magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan. Bakit kaya ibibigay niya yung ating, o higitan pa niya yung ating pangangailangan? Ano po kasunod? Para sa lahat ng panahon, ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay, period. Doon po ba nagtapos? Come on. Anong kasunod? At lagi ninyong matulungan ang iba. Kaya pala ang Panginoon tayo ay binibigyan, hindi lang para maging sapat ang pangangailangan ko, kung hindi para tayo ay makatulong sa iba. Can we give the Lord a clap offering of praise? Hallelujah. And as we are about to end, namimigay siya, gaya ng sinabi ng kasulatan, namimigay siya sa mga dukha, kailanman ay hindi nakakalimutan ang kanyang mabubuting gawa. In English, He has given to the poor, His righteousness endures forever. This tells us, mga kapatid, that giving is a reflection of righteousness. Let me ask you, sino dito ang matuwid kay Kristo Jesus? I can't hear you. Sino dito ang tinuwid ni Jesucristo? So it tells us, mga kapatid, that we are in a position to be givers. And every time that we sow, every time that we give, every time that we support, thank you. 15 minutes, ang haba.
Naka 15 minutes na ako. Okay. Natapos na naman. Sabi po dyan, His righteousness endures forever. Kaya our giving, mga kapatid, those who sow overflowingly will never fail something to reap and to sow again. Sa Tagalog, ang mga taong mapagbigay at sagana pong sumusuporta sa gawain ng Panginoon, hindi po sila mauubusan ng aanihin at hindi din sila mauubusan ng itatanim ulit. Wow! Yan po ang mga givers. They will have their needs met and they will have something to sow back. And the cycle continues. Can we give the Lord a clap offering of praise? For the Lord is gracious to those who spread grace and His righteousness. Can we give the Lord a clap offering of praise? Hallelujah. Sige po, malakas sa palakpak para sa atin pong Panginoon. And as we end, Colossians, 2 Corinthians 9:6-11, now, the prayer of Paul, ang Diyos na nagbibigay ng binhi sa magsasaka at tinapay na makakain, ay siya ring magbibigay ng inyong mga pangailangan para lalo pa kayong makatulong sa iba. Pasasaganain kayo ng Diyos sa lahat ng bagay para lagi kayong makatulong sa iba. At marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa tulong na ipinapadala ninyo sa kanila sa pamamagitan namin. Dito po makikita natin, mga kapatid, that it ends up not just of receiving, but it ends up with a gratification and cheerful heart. Salamat, Lord, nakatulong ako. Salamat, Lord, naririnig ko na pagpapala ang iba at naririnig kong nagpapasalamat din sila sa iyo. That is the heart of why we give. That is the heart of why we support. At hindi masusukat ng pera ang isang kaluluwang nagpapasalamat sa Diyos. Do you agree with me? I want to end with this. Hallelujah. Righteousness in Christ, who increase in righteous acts, or the righteous in Christ, who increase in righteous acts, are backed up ultimately by God Himself. Tumutulong ka, sumusuporta ka, huwag kang mag-alala. Ako bahala sa iyo. Ako ang mag-multiply ng suporta mo. Nandyan pa po ba tayo? Kanina po, I would like to say this. Last verse. Sabi ni Paul, I have shown you in every way by laboring like this. Yung pagsisikap po ni Pablo, the way he did things. Sabi niya that you must support the weak. And remember the words of the Lord Jesus, that He said this, it is more blessed to give than to receive. Let's read it in Tagalog. Lagi nating alalahanin ang sinabi ng Panginoong Jesucristo at sabay-sabay nating basahin. Okay? Ang sinabi ng Panginoong Hesus na mas ulitin po natin na may conviction. Mas sino po dito ang nais mas maging mapalad? Di ko po marinig. Sino dito ang nais maging mas mapalad? Ano po ang sabi ni Jesus? Ang nagbibigay. So, pastor, kahit di tumanggap? Okay lang ba kahit di tumanggap? Weh. Alam niyo, ang Panginoon, ganito yan eh. Para sa Panginoon, mas mapalad ang nagbibigay. Pero pag ang Diyos ang ating pinagbibigyan, sigurado po, meron po siyang ibabalik.
Dahil hindi natin pwede pong sabihin, Lord, ang laki ng binigay ko sa iyo ha. Kumbaga po sa kwento, alam niyo po yung mga kwento, di ba? Alam mo yung lolo ko ganito. Di ba? Lolo ko ganito, tumawid sa tulay. Di ba? Sabi mo nung isa, wala ka sa lolo ko. Di ba? Sa dulong-dulo, yung pinakamatinding lolo, siya yung nanalo. Kaya sa buhay natin mga kapatid, nagbigay tayo sa Panginoon, sasabihin nila, yan ang binigay mo, ang laki naman, eto mas malaki. Tapos yung binigay ng Panginoon na mas malaki, you set aside something great at binalik mo kay Lord. Lord, mas malaki oh. Sabi ni Lord, mas malaki na naman binalik mo. Hindi ako papatalo. Mas malaki ang ibabalik ko sa iyo. God will always end up the bigger givers to those who are generous. And everyone shouts, Amen and Amen. Can we give the Lord a clap offering of praise? Hallelujah. So those in Christ prioritize giving than receiving, for it is the mark of true blessedness. And everyone says, Amen. I'll end with this story. I have to share this. Kung maalala niyo po last week, sa Luke 16, binanggit doon, kung sino man po ang nagiging tapat sa material na biyaya ay mapagkakatiwalaan sa mga espiritual at panghabang buhay na biyaya. I have to share this, no? I have to, because this is what the Lord tells me and to encourage everyone. Alam niyo po yung nagaganap po na SSS sa Palatiw? Sino po nakakaalam nun? Mommy, I would like to encourage you because this is the voice of God in my heart. You have been a constant, you and Daddy Ben, a blessing to the church. Ito pong church na to, itong sanctuary to is being used for free. Wala po tayong ginagamit dito, binabayad. And that is because of the generosity of the man and woman of God. At kahapon, kanina po, the Lord spoke to me. Sabi ng Panginoon sa akin, Mami, your parents have been faithful when it comes to supporting the gospel. At ano po ginawa ni Lord in return? Dinala ng Lord ang gawain ng Diyos sa kanila pong bahay. Dinala ng Diyos ang pagsamba mismo sa bahay nila. At kahapon po, yung kanila pong mga workers, dumadami po yan. Nagbibigyan ng opportunity po na makilala si Jesus. I have to say that, Mami, kasi your life is an example of the principle of the Bible. When you value your material things and you use it to support God's kingdom, you are opening yourself to be used by God even more. You want to be used by God? You want your family, you want your household, you want your business, you want your career to be used by God for the kingdom of God, learn to use it to support the gospel. Whoever is faithful in material things will be faithful in spiritual things. Kahapon po ang naging word ni Lord. Who would have imagined sa SSS, sa isang bodega, mararamdaman ninyo ang presensya ng Diyos? Simpleng awitan. Sabi ng Panginoon, pinili kong ipanganak sa isang sabsaban. Hindi ako pinanganak sa ospital, hindi ako pinanganak sa isang marangyang lugar. Pinanganak ako sa isang sabsaban. Kaya sa isang warehouse, kayang-kaya kong kumilos para ang revival, ang salita ng Diyos ay kumalat pa sa mas maraming kaluluwa. The Lord knows what you let go for God.
find your assurance in Him. And the Lord will not forget you. And everyone shouts, Amen. Can we give the Lord a clap offering of praise? Hallelujah. Hindi ko po tinataas si Mami, hindi ko po tinataas si Daddy. Daddy Ben, I hope makita ko po kayo next week na dito. Amen. Nami-miss na namin kayo. But did you get it? I hope that you understand this is not about money, this is not about your resources. The Lord has so many of that. Pero dahil ito po ay bahagi ng paglago natin sa grasya niya, hindi po natin pwede pong itago ang pagsuporta sa gawain ng Panginoon. So starting today, whenever you give, whenever you come to church, whenever the Holy Spirit speaks to you, always pray to God, Lord, is this what you want me to sow? Is this what you want me to give? Remember, ang ating assurance ay hindi sa hawak mo. Ang assurance natin ay na kay Kristo. And everyone shouts, Amen. Can we give the Lord a clap offering of praise? Hallelujah. Thank you, Lord. So we sow spiritually, we sow overflowingly, and next week we will sow wisely. Let's have communion. Hallelujah. One accord, let's ready. Come on stage so that we will... Hallelujah. Thank you po. Ay, yun lang pong ano. Ito lang po. Ayun ang ano pala. Thank you po, Kuya Chris. Yan po ang tinatawag na saganang magbigay, si Kuya Chris. Thank you. Thank you po, Kuya Chris. Thank you, Lord. Bit ni Kuya Chris yung buong offering box. Okay lang po yun. Thank you, Lord. So let us pray to God. Hallelujah. Let's all remember Jesus through the bread. Father, salamat po na hindi nyo pinagkait ang anak ninyo. Lord, talaga pong piniga kayo. Spirit, soul, and body. At hindi po yan para sa iyo, para sa amin. Kaya sa oras na ito, Panginoon, sa amin pong pagkain ng tinapay, maalala namin na ang Diyos namin ay hindi madamot. Na ang Diyos namin ay saganang magkaloob ng katotohanan, hindi niya kami kailangan. Pero dahil ikaw ay puno ng pagmamahal, ibinigay mo ang sarili mo. Kaya sa oras na ito, Panginoon, sa pagkain po namin ng tinapay, kung nagawa ninyong ibigay ang iyong sarili, katiyakan ng kagalingan ang iyong ginagawad sa bawat isa. Lord, let the power of the Holy Spirit be evident today. Lord, may your people who experience sickness experience the power of your deliverance. At sino man po ang nangihina sa kanilang mga pangangatawan, multiply your strength upon them. Release your power to heal. This is our faith declaration to you, Father. In Jesus Christ's name, amen. Let's all partake by faith. As we lift up our cup, Lord, we remember your blood. Without any sin, you died for us. Kahit isang bahid ng pagsuway sa Diyos, sa Ama, hindi mo nagawa upang maihandog mo ang buhay mo sa aming mga makasalanan. At ngayon na kami po'y nananalig sa iyo,
ang kasapatan namin ay nasa iyo. Ikaw ang aming katwiran. Ikaw ang aming kabanalan. And because that is who we are now, we choose holiness. We choose to do righteous acts. Hindi dahil sa paggawa namin ng mabuti, naliligtas kami. Kundi sa paggawa namin ng mabuti, paggawa namin ng matuwid, na ipapakita namin na ang Diyos, Ama namin, ay buhay. So thank you, Lord, for the privilege to reflect your righteousness. We worship you, Lord. In Jesus Christ's name, amen. Let's all partake by faith. Hallelujah. At this point, let's all rise up and we will close in worship. We will close in adoration. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Erica, yung song niyo ba May isa pa sana. Pero kung hindi na po kaya, kahit yun na lang. Sige. Amen. So at this point, we will worship God. As we will worship God, kanina the Lord gave me this illustration. Sino po dito ang nakakita na po ng roller coaster? All of us. Some of us, di ba, we see a roller coaster and we fear. Di ba? But there will be times that we want to take a ride. Even if you look at the roller coaster, you will not experience the thrill when you don't ride. Ngayong araw na ito, you have heard the gospel, you have heard the preaching. It boils down to the goodness of Jesus sa buhay natin. The question now is, how do we respond? How do we respond now when it comes to sowing? How do we now respond when it comes to letting go? Hindi sapat na narinig natin. We have to take a step of faith. So starting today, let this be your heart. Lord, I will not just be a listener of the word. I will be a doer of the word. I will take action. I will let go. I will trust you even in my finance. Kahit na ano pang sitwasyon ko, ano pang kailangan ko, my confidence is assurance is on you. As long as I follow your guidance, Holy Spirit, I know you will not fail me. And the more that we sow, the more we will reap. Hindi sapat na narinig ang salita ng Diyos. Take action. Take a step of faith. Hindi sapat na makita ang roller coaster. We have to take a ride. And I tell you, the blessings are limitless. The favor is beyond measure. So today, kung ano man ang iyong agam-agam, as we raise a hallelujah, we will overcome unbelief. We will overcome anxiety because greater is the name of Jesus Christ. Amen po? So whatever you're going through, raise a hallelujah. Let go to God. Let go everything to God. And as the Lord leads us, power will be demonstrated in our lives. Can we give the Lord a clap offering of praise? Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We ask the Holy Spirit to give us the spirit of bravery, to let go of wrong thoughts, Lord. We will raise our hallelujah. For the Holy Spirit's giving us courage. Oh, hallelujah, hallelujah. I'll raise a hallelujah in the presence of my enemy. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise
raise the hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. We continue to lift up our voices to Him and raise a hallelujah. With everything inside of me, I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah. In the middle of the mystery, I raise a hallelujah. Fear you lost your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Can we sing once again? We sing once again. I raise a hallelujah. With everything inside of us, with everything inside of me, we worship our Lord, our King. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah. In the middle of the mystery, I raise a hallelujah. Fear you lost your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear our praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Oh, you are alive, Lord Jesus. That's why, oh God, we will continuously sing our praises to you. We will sing louder. We will use our voice to worship you and let the enemy know that he has been defeated. We will use our worship and our adoration to you, Jesus. We will sing a little louder to you, God. Sing a little louder. 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 In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody.
Sing a little louder in the presence of my enemies. Sing a little louder. Oh, Jesus. We worship the melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you gotta hear our praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you gotta hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Death could not hold you, the veil tore before you. You silenced the voice of sea and rain. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. Death will not hold you. The veil tore before you. You silenced the voice of sin and rain. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name. Once again, you proclaim, death could not hold you. Death could not hold you. The veil tore before you. Oh, this is our victory in you, Lord Jesus. This is who you are, Lord. Heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised. Yours is the kingdom. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ. Let's sing the name of Jesus. What a powerful name it is. Oh, Jesus. We worship your name. We hold on to your name, Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Sing our name. Oh, we clap our hands to Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, indeed, Lord, you are teaching your people not to be afraid,
because we are with you. You are telling your people not to be dismayed because you are our God. You are with us. You will never leave us nor forsake us. You are our Jesus. Oh, we proclaim the Holy Spirit's power to release the spirit of courage upon us, oh God. To release, to let go all wrong beliefs, Panginoon. Oh, you teach us, oh God, to truly, Lord God, rely everything to you, Lord. Knowing that you are sovereign. You will continue to be our God. You will continue to reign. You will continue to be our King. You are our Jesus, the most powerful name. We will continuously speak your name over all circumstances, over all sicknesses, oh God, over all situations. We speak your name. Over all lack, Panginoon, we speak your name. Over all needs, Panginoon, we speak your name. Oh, we ask, oh God. We ask, oh God. We ask for your presence, your Holy Spirit's power to give us courage. We speak your name over all lack, all the needs that we have, oh God. We have you, Jesus. We have you, Jesus. We call on the name, Jesus. We call on your name, Lord Jesus. Hallelujah. Sing once again, salve to the Lord. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name. Can we just lift up our hands as we're singing to our Jesus, our King? You are our King, God. You are our Savior. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Sing to the King of Kings and the Lord of Lords. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Let's lift up our hands and give him clap, offering our praises to you, our Jesus. Our Jesus, our King. Oh, we praise your name. Oh, thank you, Lord. Indeed, your presence fills this place. Hallelujah. We have offered to you our lives, and you respond to us by giving your move. Thank you for allowing us to know your thoughts. Your words contain your thoughts. And so today, Lord God, allow your people to truly walk according to who we are in Christ.
We have been blessed with everything. We have been blessed by the fruit of the Spirit. At we have been blessed by the Spirit of power, love, and a sound mind. And fear is defeated. So today, as your people respond, we willingly surrender what you want us, Lord, to hand over to you. Church, the Lord is giving me this picture, this image, right in front of you, right in front of us, are the very hands of the Lord. And imagine yourself holding on to something that you cannot let go. May mga hawak tayo na hanggang ngayon ay nasa kamay mo. But in front of you are the hands of Jesus. God is telling you, surrender what is in your hand to the hands of the Lord. If there is something valuable and important to you, God is telling you, He will take care and even multiply whatever you entrust to Him. So now, what do you choose? What do I choose? What does this church choose? Are we willing to turn over to God what He can multiply? Let our choice be even brighter than the sun. No question, Lord, we hand over to you what is in our hand. We let go. And we trust that as we let go, you will take care of it. You will multiply it. And we don't need to worry because everything, you will take care. So thank you, Lord, for today. So right now, anyone, everyone, imagine yourself letting go of what is in your hand and giving it to Jesus. Giving it to Him. Talento, adikain, yaman, at oras. Naway magsimula sa oras. Daanan namin talaga ang oras sa piling mo. Yaman, adikain, at talento. Bottom line, we let go and we give to you. Multiply. Surprise us, Lord. Surprise us as we surrender everything to you. We bless you and we honor you today. In Jesus Christ's mighty name. And everyone says, Amen and Amen. Can we give the Lord a clap offering of praise? Sabihin mo sa katabi mo, ipinasa ko na sa Panginoong Jesucristo ang hawak-hawak ko. At dahil siya'y mabuti, palalaguin niya ang pinagkatiwala ko sa kanyang kamay. And everyone says, Amen and Amen. Be ready, church, for a great harvest and breakthroughs in our lives. Can we all lift up our hands towards God? The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance, His smiling face, and give you shalom, peace. I declare the grace of the Lord Jesus Christ, the agape, the unconditional love of our Abba Father, the fellowship, the communion of the Holy Spirit to be upon you, upon your family, biological and spiritual family, and all these kids are part of that, as we all together proclaim the gospel of our Lord Jesus Christ to our first C, our circles, our friends, our relatives, hallelujah, our family. And as we proclaim the gospel to our next C's, cities in Metro Manila, come and join us to preach the gospel and to raise up and to plant churches in Metro Manila. Be part of what God is doing, and to the rest of the Philippines as we proclaim the gospel also to the last sea, countries
outside the Philippines, to the nations, declaring that Jesus Christ is coming back very soon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus Christ's mighty name, and everyone shouts, Amen and Amen. Hallelujah. Can we all proclaim, we are part of God's family kingdom. We are highly favored, greatly blessed, deeply loved, all because of our King in us, the Lord Jesus Christ, and everyone shouts, Amen and Amen. Thank you so much for joining, and for those who connected with us via Rock, remember Rainy Life through Jesus Christ. We love you with the love of the Lord. Hallelujah.